Naku po, nakakahiya. Ito nga ginawa ni Sara Lustay Duterte sapagkat sa pagsisinungaling ay hinatulan. Nakakahiya ka, Sara Sayad Lustay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan nito, talagang matinding kahiyaan ito. Buong mundo, nakakahiya ka, Sara Sayad Lustay Duterte. Sa pamamagitan ho ng ebidensya ay napatunayan na si Sara Sayad Lustay Duterte ay nagsisinungaling. Ay ikulong ito. Tulungan ng bagsak. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nakaw, napakainit na kapapasok pa lang na balita. Itong si Sara Sayad Lustay Duterte, grabe kahiyaan. Sa bagay, ito ay makapal na ho ang apog sa mukha. Ito ay walang hiya na di ba? At ang punto natin ho dito, ikaw ay isang pangalawang pangulo na pinakamataas sa Republika ng Pilipinas, ay pinapahiya mo ang Pilipinas. Wala nang kahiyaan ito Pag-usapang hiyaho, ito po ay wala nang kahiyaan. Kaya dito ho mga kaibigan, hindi po ito fake news. Ibabahagi ko po sa inyo mismo ebidensya. Ipapakita ko po sa inyo kung paano hinatulan si Sara Sayad Lustay Duterte ng kasinungalingan. Nako, alam ko nitong mga nakaraang taon may nahatulang politiko na suspindi ho sa kanilang mga pwesto. Mayroon pong nakulong itong si Bong Revilla. Hanggang ngayon nasa kulungan ho. Ba't kakaiba ho itong hatol kay Sara Sayad Lustay Duterte? Dahil sa ebidensya na lumabas, ang hatol po sa kanya ay ito. Napakatindi ho. Shout out mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Ibabahagi ko po sa inyo ang anumang resibo katunayan dito ho sa sinapit ni Sara Sayad Lustay Duterte. Nakahiyaan. Sino ang naglabas ng ebidensya? Bakit napatunayan si Sara Sayad Lustay Duterte dito sa hatol na ito? At sino ang humatol? Mga kaibigan, shout out. Kumusta mga korte ng Pilipinas? Bakit bigla naman kayo na humahatol sa isang vice presidente na busy sa kasinungalingan, busy sa pagpapakalat ng fake news, busy sa kalukuhan sa Republika ng Pilipinas? Nako, yan ho ay sa katauhan ni Sara Sayad Lustay Duterte. Kung tawagin, busy ho ito Mga kaibigan, bago ko po ibahagi sa inyo itong complete details tungkol dito sa hatol na pagsisinungaling kay Sara Sayad Lustay Duterte, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Kayo po ba ay naniniwala pa sa mga lumalabas sa bunganga o sinasabi ni Sara Sayad Lustay Duterte? Gusto ko lang kunin ang inyong panig. Karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Heto mga kaibigan, para tayo mabilis at madali kung paano nakakahiya si Sara Sayad Lustay Duterte. Tingnan ho ang mga ebidensya, mga kaibigan. Sa una muna niyang binanggit na parang siya ba iniiwasan o kinansela ang kinansela ang invitation. Mismo ang dating Pangulong Duterte nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo
sinabi ng dating mayor Hmm. Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? Nako! At patungkol sa Mga kaibigan, ipi-play ko po muli. sa unang niyang binanggit. Sandali, ipi-play ko po muli maya-maya. Dahil importanteng mahalaga po ito na malaman nyo na hindi talaga dapat paniwalaan na si Sara Sayad Lustay Duterte ayon po sa Malacanang na ipinahayag ho ni Press Secretary ni Yusik Castro. I'm very sorry, hindi po Press Secretary, Yusik Castro. Maliwanag ho, Queen of Drama, hindi dapat paniwalaan dahil ito ay isang sinungaling. Bukod sa maraming ebidensya, ay meron pa ring ebidensya na hawak itong si Attorney Castro na galing ho sa kanyang tatay na si Digong Duterte na nakala po ni Castro. Mga kaibigan, sa lubos niyo pong pangunawa, pakinggan pong mabuti. Naku po, ay baka po meron kayong hindi masyadong naunawaan. Para lubos po nating maunawaan, ito po, uulitin ko. Matindi ho, Get no? Na parang siya ba iniiwasan o kinansel ang tama pa? Kinansel ang invitation. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? ay nakakaya ka, Sara Sayad Lustay Duterte. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Disclaimer lang po, mga mahal kong taga-subaybay. Kung nasabi po natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay hinatulan ng kasinungalingan, yan ho ang hatol sa kanya ng Malacanang. At yan ho ang sinasaad dito ho sa paliwanag ni Attorney Castro. Isang drama queen, wag paniwalaan, patuloy ang pambubudol di ba? Ay maliwanag ho, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po korte ang humatol ha. Marami pong ibig sabihin ng hatol, marami ang meaning. Ang gusto ko pong ipunto doon, ang hatol ho ni Yusik Castro at ng Malacanang ay talagang ubod ng sinungaling drama queen. Hindi dapat paniwalaan itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Mayroon siyang mahawak pang mga ebidensya tungkol po diyan. Kahit po hindi maglabas ng ebidensya ang kanyang tatay na nagpapatunay na ubod ng sinungaling ito at hindi dapat paniwalaan itong si Sara Sayad Lustay Duterte, ay pangita naman nung sa galawan na ito hindi talaga dapat pagkatiwalaan dahil ito ay ubod ng sinungaling. Alam niyo ba yung artikulo na yon? Yan ho mga kaibigan ay napanood ko noon. But di-discuss ko ho tatalakay natin sa susunod nating mga vlog dahil sensitive ho mga kaibigan. Pasintabi sa mga bata ang ibig kong sabihin. Kaya pati tatay niya noon ay nabudol din ito So balit hindi naman nabudol, itong mga dapat pambudulin tungkol ho diyan dahil nabisto na ho ang kanyang pambubudol. Patuloy pa rin nga kasi kapag sinungaling ka, mambubudol ka. Kahit patuloy pa rin ho ang pambubudol nito mga kaibigan. Muli po, isang like sa video na ito. Tawanan po natin ito, itong budulera na ito. Bye bye, palakpakan.